basura. Ganyan nila tinuring ang pagkatao ko. Habang naghihingalo ang 5 taong gulang kong anak sa ospital, nagpapakasarap ang asawa ko sa yaman ng matalik kong kaibigan. Wala kang kwenta, pabigat ka lang. Duras niya sa akin bago ako sipain sa kalsada sa gitna ng bagyo. Akala nila mamamatay akong talunan. Ngunit mula sa putik ng kanilang kasakiman, babangon ako para bawiin ang akin. Handa na ba silang magbayad ng mahal? Ano ba, Lina? Amoy sibuyas at bawang ka na naman. Stay away from me. Hindi mo ba nakikita na may bisita tayo? Nakakaya ang hitsura mo. Para kang katulong na hindi naliligo sa loob ng 1 linggo. Ang mga salitang ito, nakasing talas ng isang kalawanging kutsilyo, ay nanggaling sa bibig ni Adrian, ang lalaking ipinangako sa harap ng altar na mamahalin at kagalangin siya hanggang sa huling hininga. Habang binibitawan ang mga mapanirang salitang iyon, si Lina ay kasalukuyang nakaluhod sa malamig na sahig ng kanilang malawak na nasala. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod ay pilit na kinuskos ang mantsa ng pulang alak na sadyang ibinuhos ni Camille sa mamahaling alpombra. Hindi inalintana ni Lina ang kirot sa kanyang likuran, kahit na 4 na buwan na siyang nagdadalang tao sa kanilang pangalawang anak. Ang tanging nasa isip niya ay ang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng tahanang tila unti-unti nang nagiging isang madilim na bilangguan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang nakakairitang tunog, nagdadala ng balitang tila isang malakas na kulog na nagpaguho sa mundo ni Lina. Si Miguel, ang kanilang 5 taong gulang na anak, ay isinugod sa ospital dahil sa isang malubhang karamdaman. Kailangan ng agarang operasyon, isang halagang hindi kayang bayaran ng isang babaeng wala kahit 1 sentimo sa kanyang bulsa dahil ang lahat ng yaman ay mahigpit na hawak ni Adrian at ng kanyang ina, si Doña Carmen. Adrian, please, ang anak natin. Kailangan niya ng tulong. Ikaw lang ang inaasahan ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bulong ni Lina habang pilit na kinakapit ang kanyang maruming kamay sa binti ng kanyang asawa. Ngunit isang malamig na sulyap lamang ang itinugon nito. Sa halip na yakap, ang naramdaman ni Lina ay ang marahas na pagbawi ni Adrian ng kanyang binti, dahilan upang siya ay mapasubsob sa sahig. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita niya si Doña Carmen na dahan-dahang itinago ang susi ng kanilang kahadiyero sa loob ng bulsa, habang ang mukha nito ay bakas ng kawalan ng pakialam sa buhay ng sariling apo. Poor Lina, wika ni Camille habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na nanunuot sa ilong ni Lina. May inilapag siyang isang makapal na dokumento sa mesa. Ang puting papel ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. I'll pay for everything, Lina. Ako na ang magliligtas sa bata. But in exchange, you have to sign this. Pirmahan mo na ikaw ay isang irresponsableng ina, na tinatalikuran mo ang lahat ng karapatan mo kay Miguel at pumapayag ka sa isang mabilis na annulment. If you truly love your son, you know exactly what to do. Ang bawat hibla ng puso ni Lina ay tila pinupunit ng paunti-unti. Ang pluma sa kanyang kamay ay naging kasing bigat ng isang sako ng semento habang tinititigan niya ang bawat salitang nakalimbag sa papel. Sa pagitan ng kanyang paghingal at ng pananakit ng kanyang tiyan, na tila pinipilit siyang bumigay, isinulat ni Lina ang kanyang pangalan sa ibabaw ng dokumento. Ang bawat letra ay nabasa ng kanyang mga luha, na bumagsak ng walang tunog sa ibabaw ng papel, ngunit may dalang bigat ng isang habang buhay na pagsisisi. Isinuko niya ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang pagiging ina upang dugtungan ng buhay ng batang kinuha ang bawat piraso ng kanyang pagmamahal. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa dokumento, naramdaman na ni Lina ang malakas na pagtulak sa kanyang balikat patungo sa labas ng pintuan. Ang malaking pintuang gawa sa narra ay nagsara ng may puwersang yumanig sa buong paligid. Isang tunog
na naghudyat ng katapusan ng kanyang buhay sa loob ng mansyong yon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati dahil ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanyang marupok na katawan, tila nais hugasan ng lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Nakaluhod si Lina sa gitna ng madilim na kalsada. Ang putik ay humahalo sa dugong nagsisimulang dumanak sa pagitan ng kanyang mga hita. Isang tanda na ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay unti-unti na ring bumibitaw. Sa gitna ng lamig at ng hangin na tila sumasampal sa kanyang mukha, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang ina para sa kasalanang ang tanging naging bunga ay ang magmahal ng sobra sa mga taong walang puso? Nanatili siyang doon, isang anino ng babaeng nawalan ng lahat, habang ang liwanag ng kidlat ay panandali ang nagpakita ng kanyang mukhang punong-puno ng paghihirap bago muling nilamon ng dilim. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa semento ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa namamanhid na balat ni Lina. Sa gitna ng dilim at lamig ng kalsada, ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nanunuyong katawan ay ang malapot at mainit na likidong unti-unting dumadaloy mula sa kanyang mga hita. Ang sakit sa kanyang puson ay hindi na lamang isang pisikal na kirot, kundi isang malupit na paalala na ang huling pag-asang kanyang pinanghahawakan ay unti-unti nang binabawi ng tadhana. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang papalayong liwanag ng mga sasakyan sa loob ng mansyon ng mga Reyes, mga liwanag na tila nangungutya sa kanyang kalagayan bago siya tuluyang nilamon ng kawalan ng malay. Nagising si Lina sa isang mundong binalot ng amoy ng gamot at ng nakakabinging katahimikan ng puting silid. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumasugat sa kanyang baga. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya ang kanyang ama, si Ricardo, na ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pighati. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag bilang isang alagad ng batas ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na kamay ng anak. Hindi na kailangang magsalita ni Ricardo upang malaman ni Lina ang katotohanan. Ang katahimikan ng silid ay sapat na upang sabihin sa kanya na ang munting buhay na dapat ay magiging karamay niya sa hirap ay tuluyan ng pumanaw bago pa man nito nasilayan ang liwanag ng mundo. Wala na siya, Itay, bulong ni Lina. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata dahil ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay tila natuyo na ng naglalagablab na galit at sakit. Kinuha nila ang lahat sa akin. Si Miguel, ang dangal ko. At ngayon, pati ang anak na hindi ko pa man lang nayayakap. Pilit na bumangon si Lina. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa puting kumot ng ospital hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nais niyang tumakbo pabalik sa mansyong yon. Nais niyang isigaw sa buong mundo ang kasamaan ni na Adrian at Camille. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ricardo. Ang mahigpit na yakap ng kanyang ama ay tila isang pader na humahadlang sa kanyang pagkabaliw. Lina, makinig ka sa akin. Pumunta ako sa kabilang ospital. Nakita ko si Miguel mula sa malayo. Wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinasabi nila sa bata na iniwan mo siya dahil mas pinili mo ang ibang lalaki. Nilalaso nila ang isipan ng anak mo, anak. Kung susugod ka doon ng ganito kahina, tanging kamatayan mo lang ang ibibigay mo sa kanila bilang regalo. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang malamig na tubig na gumising sa nanunuyong kaluluwa ni Lina. Ang galit na dati ay naglalagablab ay unting naging isang matigas at malamig na yelo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi sapat ang mamatay. Kailangan niyang mabuhay upang masaksihan ang pagbagsak ng mga taong yumurak sa kanyang pagkatao. Sa tulong ni Ricardo, ang lahat ng kanyang mga dokumento ay mabilis na inayos.
Sa huling gabi bago ang kanyang pag-alis patungong Pransya, tanging ang amoy ng lumang damit ni Miguel ang baon niya sa kanyang alaala. Isang amoy na naging tanging sandigan niya sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa loob ng paliparan, ang ingay ng mga taong nagmamadali ay tila isang malabong bulong sa pandinig ni Lina. Nakatayo siya sa tapat ng malaking bintana, pinagmamasdan ang mga eroplanong lumilipad patungo sa malalayong lugar. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-asa, ay wala nang makitang anino ng kahapon. Ang Maynila, kasama ang lahat ng pait at luha nito, ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng makapal na ulap habang ang eroplano ay pumapailan lang sa himpapawid. Sa kanyang isipan, tanging isang pangako ang nananatiling buhay. Hindi siya babalik bilang ang Lina na kanilang inapakan, kundi bilang ang bagyong sisira sa kanilang mga luntiang paraiso. Habang lumalayo ang bayan na nagbigay sa kanya ng buhay at kumuha nito ng sabay, isang huling tanong ang naiwan sa kanyang puso. Kapag ang isang taong nawalan ng lahat ay wala na ring kinatatakutan, anong uri ng halimaw ang kayang likhain ng katarungang matagal na ipinagkait? Ang gabi sa himpapawid ay mahaba at madilim, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na nanginginig si Lina sa lamig. Ang apoy ng paghihiganti ay sapat na upang panatilihing mainit ang kanyang dugong dati ay dumanak sa putikan. Ngunit ngayon ay naghihintay na lamang ng tamang panahon upang muling bumangon. Ang lamig ng taglamig sa Paris ay tila isang malupit na kumot na bumabalot sa katawan ni Lina. Isang lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong makapal na jacket. 2 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang pait ng Maynila. Ngunit ang bawat gabi ay tila isang paglalakbay pa rin sa gitna ng madilim na nakaraan. Nagtatrabaho siya bilang isang tagapaglinis sa isang maliit na atelier ng alahas, isang lugar na puno ng amoy ng asupre at ng alikabok ng mga pinutol na metal. Dito, sa gitna ng mga mamahaling bato at kumikinang na ginto, naramdaman ni Lina na siya ang pinakamurang bagay sa loob ng silid, isang basag na kristal na wala ng halaga. Si Henry Montoya, ang may-ari ng atelier, ay isang lalaking may dugong Pilipino at Pranses na ang bawat kilos ay puno ng kapanatagan. Madalas siyang nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga maliliit na piraso ng brilyante, ngunit hindi nakakaligtas sa kanya ang bawat buntong hininga ng babaeng nagwawalis sa kanyang paligid. Napansin ni Henry ang paraan ng paghawak ni Lina sa walis. Maingat, tila natatakot na makasakit ng kahit na anong bagay sa kanyang paligid. Nakita rin niya ang mga peklat sa kamay ni Lina, hindi ang mga sugat mula sa trabaho, kundi ang mga peklat ng isang pusong matagal nang pinahirapan. Isang gabi, habang ang lahat ay nakauwi na, at ang tanging liwanag na lamang ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa mesa, naabutan ni Henry si Lina na nakaupo sa isang sulok. Hindi siya naglilinis. Ang kanyang mga daliri ay abala sa paghabi ng isang manipis na kawad ng tanso. Unti-unti itong binibilog hanggang sa mabuo ang isang hugis na tila isang matamis na ngiti. Ito ang laruang madalas niyang gawin para kay Miguel noong mayroon pa silang oras para sa isa't isa. Ang bawat pag-ikot ng kawad ay may kasamang dalangin na sana, sa kabilang panig ng mundo, ay nararamdaman ng kanyang anak ang pagmamahal na ito. Dahan-dahang lumapit si Henry. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay nagsilbing babala sa katahimikan. Hindi siya lumapit ng masyadong malapit upang hindi magulat si Lina. "Maganda ang iyong gawa," wika ni Henry sa wikang Tagalog na may kasamang malambot na tono ng Pranses. "You have the hands of an artist, Lina. Hindi para sa pagwawalis ang mga kamay na yan. Bakit hindi mo subukang humawak ng mga tunay na kasangkapan?" Napaangat ng tingin si Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang bay ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtambol sa loob ng kanyang dibdib.
Hindi ko po kaya, Monsieur Henry. Malinis lang ang kaya kong gawin. Baka masira ko lang ang mga gamit niyo. Sagot ni Lina sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Sanay na siyang tawaging walang kwenta, kaya ang alok ni Henry ay tila isang wikang hindi niya maunawaan. Sa halip na pilitin siya, kinuha ni Henry ang isang maliit na kahon at inilapag ito sa harap ni Lina. Sa loob nito ay may isang itim na brilyante na hindi pa napapakinis. Isang batong tila walang ningning ngunit may kakaibang bigat. Ang brilyanteng ito ay dumaan sa matinding init at presyur sa ilalim ng lupa bago ito naging ganito. Paliwanag ni Henry habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Lina. Katulad mo, ang bawat sugat at sakit na pinagdaanan mo ay hindi sumira sa iyo. Hinubog ka lang nito para maging isang bagay na mas matatag kaysa sa kahit na anong ginto sa mundong ito. Nanatiling tahimik si Lina, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng isang munting pag-asa. Habang tinititigan ang itim na bato, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang liham na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Naglalaman ng mga larawan ng isang batang lumalaki na wala ang kanyang piling. Sino nga ba ang lihim na nagpapadala ng mga sulyap na ito sa buhay ni Miguel? At sapat na kaya ang sining ni Henry upang gawing sandata ang kanyang mga sugat? Lumipas ang 3 taon na tila mga butil ng ginto na unti-unting hinuhubog sa loob ng nagbabagang apoy. Sa loob ng atelier ni Henry Montoya, hindi na ang amoy ng panlinis at alikabok ang namamayani sa paligid ni Lina, kundi ang samyo ng mamahaling metal at ang kinang ng mga batong hiyas na tila may sariling kaluluwa. Ang babaeng dating nakayuko at laging natatakot sa sariling anino ay wala na. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsilbing disenyo sa kanyang mga likha at ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noon ay naging inspirasyon para sa kanyang koleksyong kinilala sa buong Europa, ang luha ng ina. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, nanatiling isang misteryo ang kanyang pagkakakilanlan. Pinili niyang tawagin ang sarili na Isabela Montoya, ang tanyag na platerong laging balot ng itim na belo ang mukha. Tila isang byuda ng nakaraan na tumatangging magpakita sa mundo hanggat hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Sa kabilang dako ng mundo, sa gitna ng marangyang buhay sa Maynila, na unti-unti nang nababahiran ng mantsa ng utang at pagkukulang, abala sina Adrian at Camille sa pagpaplano ng tinatawag nilang kasal ng siglo. Ang kumpanya ng mga Reyes ay tila isang magandang mansyon na kinakain na ng anay sa loob. Ang labas ay makintab, ngunit ang pundasyon ay guguho na. Dahil sa kagustuhang maisalba ang kanilang dangal at makuha ang tiwala ng mga mamumuhunan, naisip ni Camille na kailangan nilang makuha ang serbisyo ng pinakasikat na designer sa Paris. Gusto niyang isuot ang likha ni Isabela Montoya upang ipakita sa lahat na sila pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lipunan. Hindi nila alam na ang bawat pangarap nila para sa marangyang kasal ay unti-unti nang naglalapit sa kanila sa panganib na kanilang mismong nilikha. 5 taon na ang nakalilipas. Isang hapon sa Paris, habang ang huling sinag ng araw ay tumatagos sa bintana ng atelier, dahan-dahang lumapit si Henry kay Lina na noon ay maingat na sinusuri ang isang hilaw na esmeralda. May hawak siyang isang sobrang may gintong tatak, ang pamilyar na logo ng pamilya Reyes na nagpadala ng malamig na kilabot sa gulugod ni Lina. Ito na ang hinihintay mo, Isabela. Wika ni Henry, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang suporta. The Reyes family is begging for your presence. Gusto nilang ikaw ang gumawa ng kanilang wedding jewelry. Ang tanong, handa ka na bang bumalik sa lugar kung saan kanila pinatay? Tumigil ang mundo ni Lina sa sandaling iyon. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa gilid ng mesa
Ang pakiramdam ng malamig na metal ay tila nagpaalala sa kanya ng gabi ng bagyo kung kailan siya itinapon sa kalsada. Inalis niya ang kanyang apron at tinitigan ang sarili sa salamin. Wala na ang maputlang mukha ni Lina. Ang nakaharap sa kanya ay ang matapang at sopistikadong si Isabela Montoya. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at magulo ay maayos nang nakagupit at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, kundi isang matigas na determinasyon na tila isang brilyanteng hindi kayang basagin. Hindi ako babalik para lamang gumawa ng alahas, Henry, sagot niya sa wikang Tagalog na may halong lamig. Babalik ako para siguraduhin na ang bawat gintong isusuot nila ay magiging tanikala na hihila sa kanila pababa sa impyernong ginawa nila para sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Henry ang isang espesyal na kwintas na gawa sa puting ginto at isinuot ito sa leeg ni Lina. Ang haplos ng kanyang mga kamay ay naging panandali ang sandigan ng babae bago ang malaking laban. Sa unang pagkakataon, lumingon si Lina at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Henry sa loob ng ilang segundo. Walang salita, walang mali siya, kundi isang pagpapasalamat sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal sa sarili. Ngunit habang papalayo ang kanyang isipan patungo sa kabilang panig ng karagatan, ang tanging imaheng nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak na si Miguel. Handa na ba siyang harapin ang batang lumaki sa piling ng kanyang mga kaaway? Sa loob ng paliparan ng Maynila, ang tunog ng bawat hakbang ng isang pares ng pulang sapatos ay tila isang babala na nagpapatahimik sa bawat taong nadadaanan nito. Isang babaeng balot ng itim na kasuotan at may suot na malaking salamin ang lumabas mula sa gate. Ang bawat galaw niya ay puno ng kapangyarihan at misteryo. Huminto siya sa gitna ng lobby at huminga ng malalim, nilalanghap ang hangin ng bayan na minsang kumuha ng lahat sa kanya. Narito na ako, Adrian, bulong niya sa kanyang isipan, habang ang isang matamis ngunit mapanganib na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng kanyang paa, ang matigas na sahig ng paliparan ay tila nanginginig sa pagdating ng bagyong walang sinumang makakapigil. Sa loob ng marangyang mansyon ng pamilya Reyes, ang bawat sulok ay tila nagsisigaw ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang hangin sa loob ay nananatiling mabigat at puno ng laso ng pagkukunwari. Si Camille, na nakasuot ng isang mamahaling puting bestida, ay nakatayo sa harap ng malaking salamin habang maingat na inaayos ang kanyang buhok. Sa harap ng mga kamera at ng mataas na lipunan, siya ang larawan ng isang perpektong ina at mapagmahal na asawa. Ngunit sa sandaling mawala ang mga saksi, ang kanyang mukha ay agad na nagbabago. Miguel, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang lalapit sa akin kapag suot ko ang ganitong tela? Look at what you did. May maliit na mantsa na ang laylayan ng damit ko dahil sa marumi mong kamay. Ang sigaw ni Camille ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Ang batang si Miguel, na ngayon ay 5 taong gulang na, ay nakayuko lamang at pilit na itinatago ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, isang emosyong matagal nang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay mula nang mawala ang kanyang tunay na ina. Sa kabilang bahagi ng silid, si Adrian ay tila walang naririnig habang abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng kanyang anak at mas wala siyang pakialam sa pagdidisiplina ni Camille. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay. Kahit na ang katotohanan ay halos wala na silang pondo at umaasa na lamang sa mga pautang at sa yaman ni Camille na galing din sa mga ilegal na transaksyon. Hayaan mo na ang bata, Camille. Just make sure na mamaya sa charity auction, we look like the most stable family in the room. Kailangan nating makuha ang loob ng mga investors. Malamig na wika ni Adrian habang hindi man lang sumusulyap sa kanyang asawa at anak. Pumasok si Doña Carmen sa silid
Ang kanyang mga hakbang ay may dalang awtoridad na tila isang reyna ng kadiliman. Nang makita niya si Miguel na nakatayo sa isang sulok, isang mapangaping tingin ang ibinigay niya sa bata. Bakit ba palaging ganyan ang hitsura ng batang yan? Napakaitim ng aura, mana sa kanyang ina na galing sa putikan. No matter how much luxury we give him, lumalabas pa rin ang pagiging banhen ng kanyang pinagmulan. Ang malupit na saad ng matanda, na tila ba ang bata ay isang dumi na nakadikit sa kanilang malinis na pangalan. Dumating ang gabi ng charity auction, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Si Camille ay buong pagmamalaking naglalakad sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw habang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan na ang tanyag na si Isabela Montoya ay pumayag nang makipagkita sa kanya para sa disenyo ng kanyang wedding jewelry. I told you, she couldn't say no to a Reyes. My wedding will be the talk of the town for decades. Wika niya habang humahagik-hik ng may halong kayabangan. Ngunit ang lahat ng ingay at tawanan sa loob ng bulwagan ay biglang naputol ng bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng silya. Isang katahimikan ang mabilis na lumaganap sa paligid habang ang lahat ng mata ay napalingon sa babaeng kakaakyat pa lamang sa hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng pagbabago. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na bestida na gawa sa seda at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang manipis at itim na belo. Ngunit sapat na ang kanyang presensya upang mapatahimik ang lahat. Si Isabela Montoya ay pumasok sa bulwagan na may dalang aura ng kapangyarihan na tila isang hiyas na hindi kayang abutin ng kahit sino. Ang kanyang halimuyak na amoy ng mga bulaklak sa gabi at ng malamig na hangin ng Paris ay nanuot sa bawat sulok ng silid. Habang dahan-dahan siyang lumalakad patungo sa gitna, ang kanyang mga mata sa likod ng belo ay nakatutok lamang sa tatlong tao na minsang sumira sa kanyang buhay. Naramdaman ni Camille ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga balikat, isang pakiramdam na tila may isang anino mula sa nakaraan na biglang nabuhay upang siya ay singilin. Huminto si Isabela sa harap ni na Adrian at Camille. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng karangyaan ng mansyon at ng mga hiyas na suot ng mga panauhin ay tila naging walang kwenta sa harap ng kanyang kakinangan. Ang lason na matagal nang nananalaytay sa dugo ng pamilya Reyes ay tila nakatagpo na ng kanyang katapat. Sa ilalim ng kanyang belo, isang lihim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Isang ngangiting hindi dala ng katuwaan, kundi ng isang mapanganib na paniningil na magsisimula pa lamang sa gabing iyon. Sino nga ba ang mag-aakala na ang basurang itinapon nila noon ay babalik bilang ang gintong hindi nila kailanman kayang ariin? Ang bawat segundo ng katahimikan sa gitna ng marangyang bulwagan ay tila isang mabigat na pasanin na dumidiin sa balikat ni Camille. Nakalahad ang kanyang kamay, suot ang isang pilit na ngiti na nagmumukhang isang maskarang malapit ng mabitak habang hinihintay ang pagtugon ng tanyag na si Isabela Montoya. Ngunit si Isabela ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata sa likod ng itim na belo ay tila mga nanunuring hiyas na tinitingnan ang isang maruming bagay na hindi nararapat hawakan. I'm sorry, Camille. My gloves are made of the finest silk from Lyon. Wika ni Isabela, ang kanyang boses, ay malamig at puno ng awtoridad na tila isang hangin mula sa kabundukan ng Pransya. Alam mo naman, madaling madumihan at masira ang mga mamahaling bagay kapag nahawakan ng pawis. I hope you understand that I need to keep them pristine for my work. Ang mukha ni Camille ay agad na namula sa matinding hiya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakuyom
hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, ang pagtanggi ni Isabela sa kanyang kamay ay tila isang malakas na sampal na walang tunog, ngunit may dalang hapdi na tumatagos sa kanyang buto. Ngunit dahil sa kailangang makuha ang serbisyo ng designer, pinili ni Camille na lunukin ang kanyang pride at magkunwaring hindi nasaktan. Lumapit si Adrian, dala ang kanyang mapanlinlang ng ngiti at ang amoy ng alak na hinaluan ng mamahaling pabango. Tinitigan niya si Isabela nang may halong pagnanasa. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa hubog ng katawan ng babae na tila ba ito ay isa na namang tropeo na nais niyang ariin. "You are even more captivating in person, Senyora Montoya," wika ni Adrian habang sinusubukang hawakan ang siko ni Isabela. "Isang malaking karangalan na ang aming kasal ay mabibigyan ng ningning ng iyong mga likha. Sinasabi nila na ang bawat piraso ng alahas mo ay may kwento. I wonder, what kind of story will you create for us?" Naramdaman ni Isabela ang isang matinding pagbaligtad ng kanyang sikmura sa lapit ng lalaking minsang itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay tinitingnan na lamang niya bilang isang bulok na basura. "Ang kwentong gagawin ko para sa inyo ay magiging kakaiba, Adrian," sagot ni Isabela. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw sa isang lihim ng ngiti. "Ito ay magiging tungkol sa mga lihim na itinatago sa ilalim ng kinang at tungkol sa mga utang na kailangang bayaran ng may kasamang interes. Ngunit babalaan kita, hindi lahat ay kayang pasanin ang bigat ng katotohanan." Nang magsimula ang negosasyon para sa kontrata sa isang pribadong silid, kasama si Doña Carmen, ay tila naging isang palengke ng dangalang paligid. Inilatag ni Isabela ang kanyang mga kondisyon, isang halagang sapat upang mabili ang isang buong barangay at mga materyales na kailangang makuha mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kumunot ang noo ni Doña Carmen. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa kanyang perlas na kwintas dahil sa panghihinayang sa pera, ngunit ang takot na mapahiya sa mataas na lipunan ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagiging kuripot. "And one last thing," dagdag ni Isabela habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa nang walang nililikhang ingay. "To create a masterpiece that truly reflects the essence of this family, I need to immerse myself in your world. I require to stay in the Reyes Mansion for exactly 2 weeks. Kailangan kong maramdaman ang hangin sa loob ng tahanang ito upang makuha ang tamang inspirasyon. Otherwise, I cannot guarantee the perfection you are asking for." Nagkatinginan sina Adrian at Camille. Ang pagpapatira ng isang estranghero sa loob ng kanilang bahay ay isang panganib. Ngunit ang pangako ng isang hindi matatawarang kasikatan ay tila isang lason na hindi nila kayang tanggihan. "If that is what it takes to have the Montoya jewelry, then so be it," wika ni Doña Carmen habang mabilis na nilagdaan ang kontrata. Ang bawat dulo ng kanyang pluma ay tila isang tadhana na siya mismo ang nagbukas. Nang pumasok si Isabela sa loob ng mansyon ng mga Reyes, dala ang kanyang mga kagamitan, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang pagbabalik sa isang madilim na panaginip. Huminto siya sa tapat ng isang pader. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa ibabaw ng malamig na semento. Dito, 5 taon na ang nakalilipas, siya ay tumatangis habang pilit na pinupulot ang kanyang dangal mula sa sahig. Ngayon, ang bawat bahagi ng mansyong ito ay muling magiging saksi, ngunit hindi na sa kanyang pagluha. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng bahay ng kanyang mga kaaway, nanatiling nakatayo si Isabela sa gitna ng kanyang bagong silid. Ang kanyang puso ay tumatibok ng may kaayusan at lamig. Tila isang makinang handa nang gilingin ang lahat ng hahadlang sa kanyang landas. Ang mga mapagmataas ay nagsimula ng yumuko. Ngunit ang tunay na pagbagsak ay hindi pa nagsisimula. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin,
Ang tanging nakikita niya ay ang isang babaeng handa ng sunugin ang lahat upang mahanap ang tanging kayamanan na mahalaga sa kanya, ang kanyang anak. Ang malalim na gabi sa loob ng mansyon ng mga Reyes ay nababalot ng isang nakakapasong lamig na tila nanunuot hanggang sa mga buto. Ang katahimikan ng mahabang pasilyo ay nabasag lamang ng mga maliliit at mabibigat na hakbang ng isang batang naglalakad nang walang malay. Si Miguel, na ang mga mata ay nakapikit at ang muka ay bakas ng matinding kalungkutan, ay naglalakbay sa gitna ng kanyang pagtulog. Ang kanyang mga tuyong labi ay bahagyang gumagalaw, paulit-ulit na bumibigkas ng isang salitang tila naging panalangin ng kanyang nangungulilang puso. Mama. Bumukas ang malaking pinto ng master bedroom at lumantad ang bulto ni Camille. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa matinding inis dahil sa pagkaabala ng kanyang mahimbing na tulog. Nang makita niya ang bata na patuloy sa paglalakad at pag-ungol ng pangalan ng babaeng kinamumuhian niya, sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang idapo ang isang malupit na palad sa pisngi ng walang muwang na bata upang gisingin ito sa pinakamarahas na paraan. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang balat sa mukha ni Miguel, isang malamig at tila yelong kamay ang mahigpit na pumigil sa kanyang pulso. Namilog ang mga mata ni Camille nang makita niya si Isabela Montoya na nakatayo sa kanyang gilid. Ang mga mata nito sa likod ng manipis na belo ay nag-aapoy sa isang tahimik ngunit nakamamatay na galit. Ang pagkakahawak ni Isabela ay napakahigpit na halos ibaon na niya ang kanyang mga kuko sa balat ng kaaway. What do you think you're doing, Isabela? Bitawan mo ako. Anak ko ang pinapakialaman mo. Wika ni Camille na pilit nagmamatapang ngunit ang kanyang boses ay may halong panginginig. Ibinaon ni Isabela ang kanyang mapanuring tingin kay Camille bago dahan-dahang binitawan ang pulso nito na parang isang maruming bagay. Pinoprotektahan ko lamang ang kapayapaan ng aking isipan, sagot ni Isabela sa isang malamig at tuwid na wikang Tagalog. I need absolute silence and harmony to create my masterpiece. Ayaw kong makakita ng anumang karahasan sa batang yan habang nasa ilalim ako ng bubong na ito. Ang bawat negatibong enerhiya ay nakakasira sa aking sining. Kung hahawakan mo siya ng may pananakit, asahan mong kanselado ang kontrata natin at hahayaan kong ang buong lipunan ang humusga sa inyong kasal. Ang banta ay sapat na upang mapaatras si Camille sa takot na mawala ang kanyang pangarap na marangyang kasal. Dali-dali siyang pumasok pabalik sa kanyang silid. Iniiwan si Isabela at ang natutulog na si Miguel. Nang silang dalawa na lamang ang natira, dahan-dahang lumuhod si Isabela. Inalalayan niya ang maliit na katawan ng kanyang anak at iginiya ito pabalik sa madilim na silid ng bata. Nang maihiga na niya si Miguel, na natiling nakatayo si Isabela. 3 hakbang. Iyon lamang ang agwat nila, ngunit pakiramdam niya ay isang buong karagatan ang naghihiwalay sa kanila. Ikinulong ni Isabela ang sarili sa kanyang sariling mga bisig. Mahigpit na niyakap ang sariling balikat hanggang sa mamanhid ang kanyang mga braso. Ginawa niya ito upang pigilan ang sariling kamay na nagpupumiglas na nais haplusin ang buhok ng kanyang anak. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay may kasamang kirot na tumatagos sa kanyang buto dahil ang makita ang anak na nagdurusa nang hindi niya mayakap ay ang pinakamasakit na parusa para sa isang ina. Pagsapit ng umaga, isang pamilyar at matamis na amoy ang pumuno sa hapagkainan. Lihim na naglagay si Isabela ng isang maliit na platito ng puto sa tapat ng uupuan ni Miguel, ang eksaktong timpla, lambot at lasa na palagi niyang ipinaghahanda para rito noong sila ay magkasama pa. Nang bumaba si Miguel at kagatin ang maliit na kakanin, biglang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Walang kaalam-alam ang bata kung bakit, ngunit ang mga luha ay nagunahang pumatak mula sa kanyang mga inosenteng mata.
Ang lasa ng pagkaing iyon ay tila isang mainit na yakap mula sa isang taong matagal na niyang hinahanap. Mula sa likod ng isang malaking haligi, pinagmamasdan ito ni Isabela habang pilit na kinakagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo, pinipigilan ang sarili na tumakbo at punasan ang mga luha ng bata. Nang matiyak na ang lahat ay abala sa kanilang mga sariling gawain, palihim na pumasok si Isabela sa pribadong silid-aklatan ni Adrian. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mabilis na nag-ikot sa mga papeles sa ibabaw ng mesa. Nagpasok siya ng isang maliit na kagamitan sa computer ng kanyang dating asawa upang nakawin ang lahat ng lihim na dokumento ng pamilya Reyes. Habang mabilis na kinokopya ang mga file, isang detalye sa screen ang nakapukaw sa kanyang pansin. May isang napakalaking halaga ng pera na buwan-buwang inililipat mula sa personal na account ni Adrian patungo sa isang hindi kilalang ampunan sa labas ng syudad. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ni Isabela. Bakit nagpapadala ng malaking pondo ang isang taong kasing sakim at kasing lupit ni Adrian sa mga batang ulila? Mayroon ba siyang itinatagong kasalanan na pilit niyang binabayaran? Nabunot na ni Isabela ang kagamitan mula sa makina at isinilid ito sa loob ng kanyang damit. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, ang malamig na metal ng hawakan ng pinto ay dahan-dahang umikot pababa. Ang paggalaw na ito ay naghudyat na may isang taong papasok sa silid anumang segundo. Unti-unting bumukas ang pintuan at lumantad ang malaking bulto ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kung sino ang nangahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Mabilis na iginilid ni Isabela ang kanyang katawan sa likod ng makapal na kurtinang pelus bago pa man tuluyang bumukas ang pintuan ng silid-aklatan. Pumasok si Adrian, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang babaeng mas bata at mas mapang-akit kaysa kay Camille. Mula sa siwang ng tela, nasaksihan ni Isabela ang pagbagsak ng dalawa sa malapad na sofa. Walang ginawang ingay si Isabela, tanging ang paggalaw ng balat sa ibabaw ng kasangkapan at ang magulong paghinga ng 2 taong nagtataksil ang nagbigay buhay sa nakakadiring eksena sa loob ng silid. Kinuyom ni Isabela ang kanyang panga, hindi dahil sa sakit o paninibugho, kundi sa matinding pandidiri sa sarili kung bakit minsan sa kanyang buhay ay iniyakan niya ang isang lalaking ganito karumi. Maingat niyang inilabas ang kanyang telepono at itinapat ang lente upang i-record ang katibayan ng pagtataksil, isang sandatang gagamitin niya sa tamang panahon. Nang makalabas ang 2 makasalanan mula sa silid, tahimik na lumabas si Isabela mula sa kanyang pinagtataguan. Sa ibabaw ng carpet, nakita niya ang isang kumikinang na hikaw na naiwan ng babae. Pinulot niya ito gamit ang kanyang nakagwanting kamay at dinala sa labas. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng makintab na mesa sa gitna ng sala, isang perpektong posisyon upang makita kaagad ng unang taong dadaan. Ang patibong ay nailatag at kailangan na lamang niyang maghintay na may mahulog dito. Hindi nagtagal. Ang buong mansyon ay niyanig ng puot ni Camille. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na patalim na pumuputol sa payapang hapon ng pamilya Reyes. Kaninong hikaw ito, Adrian? How could you do this sa mismong bahay natin habang nandito ako? Ang nag-aapoy na sigaw ng babae habang iwinawasiwas ang piraso ng alahas sa mismong mukha ng kanyang mapapangasawa. Nagsimula ang isang matinding palitan ng mga masasakit na salita, pagbibintang at pagdururo na unti-unting nagpapakita ng lamat sa kanilang gawa-gawang pagmamahalan. Ang bahay na dati ay tila isang paraiso sa mata ng lipunan ay biglang naging isang palengke ng mga kasinungalingan. Habang nagkakagulo sa sala, tahimik na nakaupo si Isabela sa hardin kasama si Doña Carmen, marahang hinahalo ang kanyang tsaa. Nakakalungkot isipin, senyora,
Wika ni Isabela sa isang malambing, ngunit nakakalasong tono. Pilit ninyong pinoprotektahan ang pangalan ng inyong pamilya mula sa mga eskandalo. Ngunit ang babaeng iyon, na hindi pa man din opisyal na bahagi ng inyong dugo, ay umaasal na parang siya ang reyna ng inyong pamamahay. Tinuturing niya ang inyong anak na parang isang asong nakatali sa kanyang leeg. Kumunot ang noo ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay mariing kumapit sa hawakan ng porselanang tasa. Ang mga salita ni Isabela ay tila mga binhi ng puot na mabilis na nag-ugat sa maramot na puso ng ina ni Adrian, nagpapalaki sa galit nito kay Camille. Sa pagbabalik ni Isabela sa loob ng bahay upang magtungo sa kanyang silid, nakita niya si Miguel na nakaupo sa sulok ng hagdanan. Ang dalawang maliit na kamay ng bata ay mahigpit na nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mukha ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa takot sa bawat palitan ng sigaw ng mga taong kinikilala niyang magulang. Nadurog ang puso ni Isabela. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. Inalis ang mga nanginginig nitong kamay at maingat na ipinasuot dito ang isang mamahaling headphone. Binuhay niya ang isang malambing na awiting Princess. Nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, ngunit unti-unting kumalma nang makita ang payapang nangiti sa likod ng itim na belo ni Isabela. Sa sandaling iyon, ginamit ng isang ina ang musika upang protektahan ang kaluluwa ng kanyang anak mula sa mismong giyerang siya ang nagpasimula. Kinagabihan, habang inaayos ni Isabela ang kanyang mga gamit sa disenyo, nahagip ng kanyang pandinig ang boses ni Adrian na naglalakad sa labas ng pasilyo, may kausap sa telepono. Siguraduhin mong masusunog ang lahat ng dokumento mula sa ospital, 5 taon na ang nakalipas. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino ang ginawa ni Camille sa bata noon. Ang mabilis at kinakabahang utos ng lalaki bago tuluyang lumayo ang kanyang mga hakbang. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Isabela bago pa man niya maproseso ang lalim ng kataksilang yon. Isang marahas na pagtulak sa pintuan ng kanyang silid-aralan ang naganap. Pumasok si Camille, ang kanyang mga mata ay namumula at ang buhok ay magulo dahil sa matinding pagwawala at paghahanap ng mga ebidensya laban sa asawa. Sa kanyang pagkalito, lumapit siya sa mesa ni Isabela at basta-bastang hinawi ang mga nakapatong na papel. Nahagip ng kanyang paningin ang pangunahing sketchpad ni Isabela. Dahan-dahan niya itong kinuha. Inaasahan niyang makikita ang kanyang pangalan na nakaukit bilang pagpupugay sa magiging nobya, ngunit ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Sa halip na Camille, ang mga letrang malinaw na nakaguhit sa sentro ng disenyo ng diamanteng kwintas ay ang mismong pangalang pilit nilang ibinaon sa limot. Lina. Ang papel sa kamay ni Camille ay nanginginig kasabay ng kanyang paghinga. Ang mga nakaukit na letra na LINA ay tila mga buhay na uod na gumagapang mula sa pahina patungo sa kanyang balat. Tumingala siya at itinusok ang kanyang nanlilisik na paningin kay Isabela na nananatiling nakatayo ng kalmado. Ang mga kamay ay mahinhing nakapatong sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Ano ang ibig sabihin nito, Isabela? Bakit nakasulat ang pangalan ng patay na babaeng yon sa disenyo ng aking alahas? Ang tinig ni Camille ay mataas at nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa isang matinding hinala na nagsisimula nang bumutas sa kanyang tiwala. Hindi nagpakita ng anumang pagkabigla si Isabela. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel mula sa nanginginig na kamay ni Camille. Ang kanyang mga daliri na may suot na manipis na itim na guwantes ay hindi man lang nadaplisan ni nga balat ng kaharap. "Linalait, Camille," sagot ni Isabela sa isang boses na kasing lamig ng niebe. Ang bawat salita ay binibigkas ng may diin. Ito ay isang napakabihirang bughaw na mineral na natuklasan sa France. Naisip kong gamitin ang batong ito bilang sentro ng iyong kwintas upang sumimbolo sa lalim ng inyong pag-ibig.
Ngunit kung sa tingin mo ay nakakaabala ang pangalan ng batong ito dahil sa isang multo ng nakaraan, maaari kong palitan ng aking disenyo. O marahil, masyado lamang marupok ang iyong konsensya, kaya't ang bawat anino ay tila nagbabalik sa iyo. Natigilan si Camille. Ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng pag-aalinlangan. Pinilit niyang lunukin ang kanyang hiya at tumalikod, nagbubulong-bulong ng paghingi ng paumanhin, ngunit sa kanyang paghakbang palabas ng silid, isang maliit na binhi ng pagdududa ang tuluyan nang naitanim sa kanyang madilim na isipan. Kinabukasan, sa ilalim ng maulap na kalangitan, nagtungo si Isabela sa isang lumang simbahan sa gilid ng Maynila. Sa likod ng huling hanay ng mga kahoy na upuan, nakaupo ang kanyang ama, si Ricardo, na ngayon ay mas payat at mas matanda kaysa sa huli nilang pagkikita. Ngunit ang mga mata ay nananatiling matalas. Inabot ng matanda ang isang makapal na brown na sobre kay Isabela. Binuksan niya ito at ang bawat pahinang kanyang binabasa ay tila pumipiga sa natitirang dugo sa kanyang puso. Ito ang buong ulat ng imbestigasyon ukol sa sakit ni Miguel. 5 taon na ang nakalilipas. Nakasaad doon, laki pang patunay mula sa isang binayarang nurse na si Camille ang palihim na nagpainom ng maling dosis ng gamot kay Miguel upang lumala ang kondisyon nito at upang tuluyang idinulot ang sisi kay Lina. Nanigas ang kamay ni Isabela habang unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa malamig na sahig ng simbahan. Mabigat ang kanyang paghinga at pakiramdam niya ay may napakalaking bigat na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi lamang pala nila sinubukang agawin ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Pakiramdam niya ay pati ang kapayapaan at kaligtasan ng kanyang pamilya ay nais nilang sirain. Ang matagal niyang kinikimkim na galit ay biglang sumiklab. Halos tuluyang lamunin ang kanyang katinuan. Ngunit sa gitna ng matinding emosyon, mahigpit niyang ipinikit ang mga mata at pinilit pigilan ang sarili. Alam niyang kapag nagpadaig siya sa galit, baka tuluyan niyang mawala ang kontrol sa buhay, na pilit pa rin niyang binubuong muli. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matangkad na figura ang mabilis na naglakad palapit sa kanya mula sa kabilang pasilyo. Bago pa man bumagsak ng tuluyan ang kanyang katawan, naramdaman niya ang 2 mainit at matibay na bisig na pumulupot sa kanyang mga balikat. Amoy ng sariwang kape at kahoy ng pino ang sumalubong sa kanya. Ito si Henry, na bumiyahe ng napakahabang oras mula Paris dahil naramdaman nitong papalapit na ang matinding bagyo sa buhay ni Isabela. Inilapit ni Henry ang kanyang mukha sa tainga ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na unan na sumalo sa pagbagsak ng babae. Andito na ako, Isabela. Huminga ka. Hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan niyang inalis ang itim na belo mula sa mukha ni Isabela upang makita ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa pisngi nito. Hindi siya humingi ng paliwanag. Kinuha niya ang kanyang makapal na Amerikana at maingat na ibinalot ito sa panginginig na katawan ni Isabela. Tinatakpan siya mula sa malamig na hangin ng katotohanan. Isinandal ni Isabela ang kanyang noo sa dibdib ni Henry. Pinapakinggan ang regular at panatag na tibok ng puso ng lalaki na sa sandaling iyon ay nagsilbing tanging angkla niya sa katinuan. Ngunit ang kanilang tahimik na sandali ay naramdaman ng isang paris ng mga mata mula sa malayong upuan sa likuran ng simbahan, nagmamasid at nagtatala ng bawat galaw ng sikat na designer. Nang bumalik si Isabela sa mansyon, bitbit ang kaunting lakas na ibinigay ni Henry. Bumungad sa kanya ang isang tagpo na muling nagpasiklab sa nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng sala, si Miguel ay nakaluhod sa ibabaw ng mga tuyong buto ng munggo. Ang maliliit na tuhod ng bata ay namumula na at halos magdugo. Habang si Doña Carmen ay nakaupo sa silya, walang awang pinapanood ang pagdurusa ng apo dahil lamang sa isang nabasag na florera. Ang mga hikbi ng bata ay pilit na itinatago. Pinipigilan ang sariling tinig upang hindi lalong magalit ang matanda.
Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isabela at ang tanging naramdaman niya ay ang paggising ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang bawat segundo ng pagkakita ni Isabela kay Miguel na nakaluhod sa ibabaw ng mga tuyong buto ng munggo ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang mga mata. Ang bawat panginginig ng maliit na katawan ng bata at ang pilit na pagpigil nito sa kanyang paghikbi ay nagpapakulo sa dugo ni Isabela, isang galit na mas matindi pa sa puot na naramdaman niya noong siya ang itapon sa kalsada. Nang makita niya ang isang patak ng dugo na dahan-dahang lumalabas mula sa namumulang tuhod ng anak, tila may isang kadena na naputol sa loob ng kanyang pagkatao. Hindi na nag-isip si Isabela. Sa isang mabilis at marahas na paghakbang, narating niya ang gitna ng sala. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, malakas niyang itinulak ang tray ng mga buto, dahilan upang kumalat ang mga ito sa buong makintab na sahig ng mansyon. Ang mga butil ay gumulong sa bawat sulok, tila mga maliliit na saksi sa pagwawakas ng pasensya ng isang ina. Agad niyang binuhat si Miguel. Ang bigat ng bata sa kanyang mga bisig ay tila isang kumpirmasyon na kailangan siya nito, na siya lamang ang tanging pader na nakatayo sa pagitan ng batang ito at ng kalupitan ng mundo. Anong karapatan mong pakialaman ang pagdidisiplina ko sa aking apo? Ang sigaw ni Doña Carmen ay tila isang matandang uwak na naghahanap ng away. Tumayo ang matanda mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang itinuturo ang nakakalat na mga buto. You are just a guest here, Isabela. Isang manggagawa ka lang na binabayaran namin. Huwag mong kalilimutan ang lugar mo sa pamamahay na ito. Dahan-dahang lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata sa likod ng itim na belo ay naglalabas ng isang lamig na sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang titingin dito. Ang aking lugar? Tanong ni Isabela sa isang boses na kasing talas ng pinakamanipis na talim ng kanyang mga kagamitan sa sining. Ang lugar ko ay ang taong magbibigay sa inyo ng huling pagkakataon na maisalba ang inyong bumabagsak na dangal. Ngunit hayaan ninyong paalalahanan ko kayo, senyora. Ang aking kontrata ay hindi lamang tungkol sa ginto at diamante. Ito ay tungkol sa aking inspirasyon, at ang inspirasyong yon ay namamatay sa bawat sandali na nakakakita ako ng ganitong uri ng kaduwagan. Kung muli kong makikita ang batang ito na nasasaktan, hindi lamang ang kontrata ang puputulin ko. Sisiguraduhin kong ang pangalan ng mga Reyes ay magiging kasing dumi ng putik sa kalsada sa buong Europa. Subukan niyo ako. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang mabigat na hampas ng maso na nagpatahimik kay Doña Carmen. Ang matanda ay napaupo muli. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot na mawala ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. Ang kanyang yaman at reputasyon. Hindi na hinintay ni Isabela ang sagot ng matanda. Diretso siyang naglakad patungo sa silid ni Miguel. Bit-bit ang kanyang anak na tila isang mahalagang kayamanan na hinding-hindi na niya bibitawan. Sa loob ng silid, dahan-dahang inilapag ni Isabela si Miguel sa malambot na kama. Kumuha siya ng malinis na tubig at gamot. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga matitigas na metal, ay naging kasing lambot ng bulak habang nililinis ang mga sugat sa tuhod ng bata. Ang bawat haplos niya ay may kasamang tahimik na paghingi ng tawad. Ang bawat pag-ihip niya sa mahapdi na sugat ay tila isang pagbulong na ligtas na ito. Tinitigan siya ni Miguel. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagkamangha at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Thank you po, tita. Bulong ng bata. Ang kanyang boses ay paus pa rin sa kaiiyak. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hinawakan ni Miguel ang dulo ng daliri ni Isabela. Sana po, kayo na lang ang naging tunay na mama ko, para hindi na po ako palaging pinapagalitan. Ang mga salitang iyon ay tila isang laso na direktang pumasok sa puso ni Isabela.
Nadurog ang kanyang katinuan at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nais ng sumigaw at sabihin ang katotohanan. Ngunit pilit niyang nilunok ang lahat. Hinalikan niya ang noo ng bata, isang halik na puno ng lahat ng mga taon ng pangungulila na hindi niya maipahayag sa salita. Sa sandaling iyon, ang silid ay binalot ng isang mainit at nakakapagpagaling na katahimikan, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng isang madilim na digmaan. Ngunit sa labas ng pintuan, ang panganib ay muling kumatok. Tumunog ang telepono sa bulsa ni Isabela. Isang mensahe mula kay Henry ang bumungad sa kanya. "Umalis ka na dyan, Isabela. Nalaman na ni Adrian ang totoo. Papunta na siya sa kinalalagyan mo." Kasabay ng pagbasa niya sa mensaheng yon, narinig niya ang mabibigat at mabilis na hakbang ng mga sapatos ni Adrian na papalapit sa silid. Bawat pagbagsak ng paa nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang lihim na pagkatao. Ang bawat pagbagsak ng sapatos ni Adrian sa pasilyo ay tila isang ritual ng paparating na hatol, isang tunog na nagpapayanig sa katinoan ni Isabela habang nakatayo sa tabi ng natutulog na si Miguel. Ang babala ni Henry ay nanunuot sa kanyang isipan, nagpapaalala na ang bawat segundong pananatili niya sa loob ng silid na yon ay isang hakbang palapit sa panganib. Ngunit sa halip na tumakbo, pinili ni Isabela na ituwid ang kanyang likod at ayusin ang kanyang itim na belo. Ang takot ay isang luho na matagal na niyang binitawan sa mga kalsada ng Paris. Bumukas ang pintuan ng may marahas na puwersa at tumambad si Adrian na may hawak na isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagdududa at ng isang uri ng galit na tila nanggagaling sa isang taong nararamdamang nalalamangan siya. "Sino ka ba talaga, Isabela Montoya?" Ang asik ni Adrian habang inihahagis ang folder sa ibabaw ng mesa. "Nagpagawa ako ng imbestigasyon. Masyadong misteryoso ang pinagmulan mo para sa isang simpleng designer." Dahan-dahang lumapit si Isabela sa mesa. Ang kanyang mga galaw ay kasing dulas ng sutla. Binuksan niya ang folder at isang palihim na buntong hininga nang ginhawa ang dumaan sa kanyang dibdib nang makita ang nilalaman nito. Salamat sa talino ni Detective Ricardo, ang tunay na ulat ay napalitan ng isang huwad na kasaysayan. Nakasulat doon na si Isabela Montoya ay ang nawawalang tagapagmana ng isang aristokratikong pamilya sa Espanya na nanirahan sa France. Tinitigan ni Isabela si Adrian nang may halong pangungutya. "Isang simpleng designer, Adrian. Ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng mga lupain sa Madrid bago pa man matutong magsuot ng sapatos ang iyong mga ninuno. Kung sa tingin mo ay maloloko mo ako sa iyong mga murang pananakot, nagkakamali ka. Huwag mong gagamitin ang iyong pagiging desperado sa pera upang bastusin ang aking pagkatao." Ang pagbabago sa mukha ni Adrian ay kasing bilis ng pagpatay ng ilaw. Ang galit ay napalitan ng isang nakakaawang pagsisisi at pagkapahiya. Ang kumpanya ng mga Reyes ay nasa bingit na ng bangkarota at ang pagkakaugnay sa isang mayamang pamilya mula sa Espanya ay ang tanging nakikita niyang salbabida. "I'm sorry, Isabela. Masyado lang akong stressed sa wedding preparations at sa business. Please don't take it personally." Ang pagsusumamo ng lalaki, ang boses ay puno ng pagkukunwari. Nang makaalis si Adrian, mabilis na kumilos si Isabela. Alam niyang ito na ang tamang oras upang simulan ang paggiling ng kanyang mga plano. Binuksan niya ang kanyang laptop at sa pamamagitan ng mga access code na nakuha niya mula sa opisina ni Adrian, nagsimula siyang maglipat ng pondo. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang pagbawi sa bawat sentimong ninakaw sa kanya noon. Ang mga pondo mula sa lihim na account ng mga Reyes ay unti-unting dumadaloy patungo sa isang lehitimong fund para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Isang paraan upang linisin ang duming iniwan ni Adrian. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at tinawagan si Henry. "Henry,
Handa na ang lahat. Kailangan nating ilayo si Miguel bago ang kasal. Magkita tayo sa labas ng sugalan ni Camille bukas. Gagamitin ko ang pagpili ng lefyuk ng bata bilang dahilan upang mailabas siya sa mansyong ito. Ang bong ng boses ni Henry sa kabilang linya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Mag-iingat ka, Lina. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa kung sino ang handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng laban. Hihintayin ko kayo. Ang bawat salita ni Henry ay nagbigay ng panibagong lakas kay Isabela. Isang paalala na mayroon siyang sandigan na handang tumanggap sa kanya, anuman ang mangyari. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga plano, isang hindi inaasahang kaganapan ang muling gumising sa kanyang pangamba. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa silid ni Miguel, nakita niya si Camille na may hawak na isang maliit na botelya ng gamot. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang ng pagkabaliw. Pumasok ang babae sa silid ng bata nang hindi gumagawa ng anumang tunog. Isang masamang kutob ang bumalot sa puso ni Isabela. Mayroon bang balak si Camille na ulitin ang ginawa nito 5 taon na ang nakalipas? Dahan-dahan ding sumunod si Isabela. Ang kanyang paghinga ay pilit niyang pinatitigil upang hindi siya mapansin. Nakita niya si Camille na nakatayo sa tabi ng kama ni Miguel. Ang botelya ay dahan-dahang binubuksan. Ang bawat pag-ikot ng takip ng botelya ay tila isang hudyat ng muling pagdating ng isang madilim na gabi. Sa sandaling iyon, alam ni Isabela na ang oras ng paghihintay ay tapos na. Kailangan na niyang kumilos bago pa tuluyang mawala ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay sa mundong ito. Ang panginginig ng mga daliri ni Camille ay naglikha ng maliliit na tunog sa bawat pagtama ng botelya ng gamot sa kanyang mga kuko habang dahan-dahan itong binubuksan sa tabi ng kama ni Miguel. Ngunit bago pa man niya mailapit ang gamot sa baso ng tubig, isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ang nagpapatigil sa kanyang bawat galaw. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng silid ay tila naging kasing talas ng isang patalim nang humarap si Isabela Montoya. Ang mga mata nito, sa likod ng belo, ay naglalabas ng isang nakakamatay na liwanag. Naghahanap ka ba ng paraan para tapusin ang sinimulan mo 5 taon na ang nakalilipas, Camille? Ang bulong ni Isabela, ang kanyang boses, ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa isang libingan. You don't have to hide anymore. I know exactly what's inside that bottle. Isang dosis ng kamatayan para sa isang batang wala namang kasalanan sa iyo kundi ang maging anak ng babaeng kinamumuhian mo. Napaatras si Camille, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at magulo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib dahil sa matinding takot at pagkabigla. How did you? Sino ka ba talaga? Bakit parang kilalang kilala mo ako? Ang nanginginig na tanong ni Camille. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa mga mata ni Isabela na tila ba may nakikita siyang multo mula sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng madilim na silid, dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang mga kamay. Ang bawat galaw niya ay puno ng puot na matagal nang kinikimkim. Inalis niya ang itim na belo na nagtatago sa kanyang mukha sa loob ng mahabang panahon nang tuluyang malantad ang kanyang hitsura sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang botelya ng gamot ay dahan-dahang nahulog mula sa kamay ni Camille at gumulong sa malambot na karpet nang walang anumang ingay. Buhay pa ako, Camille! Wika ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila isang hatol mula sa langit. Si Lina na itinapon niyo sa putikan, ang babaeng pinagnakawan niyo ng dangal at karapatan bilang ina, ay narito na, sa harap mo. Ang bawat luhang pumatak sa kalsada noong gabing iyon ay naging lason na ngayon ay handa nang ubusin kayong lahat. Napaupo si Camille sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa bigat ng katotohanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang paghihirap.
Inilabas ni Isabela ang kanyang telepono at pinatugtog ang isang recording. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa silid. Malinaw na tinatawag si Camille na isang kasangkapan lamang at isang babaeng walang kwenta kung hindi dahil sa kanyang yaman. Ang bawat salita ni Adrian ay tila isang sampal na nagpaguho sa huling piraso ng pagkatao ni Camille. Ang lalaking akala niya ay mahal siya, ay siya palang unang magtataksil sa kanya. Ngayon, Camille, may dalawa kang pagpipilian. Ang malamig na saad ni Lina habang nakatayo sa harap ng nanginginig na babae. Maari kang sumuko ngayon at aminin ang lahat ng krimen mo o maaari mong ituloy ang kasal bukas. Gusto kong makita mo kung paano guguho ang lahat sa harap ng mga taong pinagmamalaki mo. I want you to wear that white dress while walking towards your own funeral. Isang nakakapangilabot na tawa ang biglang lumabas mula sa mga labi ni Camille. Isang tawang puno ng pagkabaliw at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang bintana na nakaharap sa likuran ng mansyon. Akala mo ba ay nanalo ka na, Lina? Ang paos na sigaw ni Camille. You were too busy playing your games. Look! Lumingon si Lina sa direksyon ng bintana at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa malayo, ang madilim na langit ay biglang naging kulay kahel. Isang malaking liwanag ang mabilis na kumakalat mula sa lumang bodega ng mga Reyes. Ang mga dila ng apoy ay tila mga gutom na halimaw na lumalamon sa bawat bahagi ng gusali. Nandun ang anak mo, Lina. Ang sigaw ni Camille habang ang kanyang muka ay nababalot ng isang jablong ng ngiti. Nandun si Miguel sa loob ng bodegang iyon. Let's see kung sino ang unang susunugin ng katarungang ipinaglalaban mo. Hindi na naghintay ng anuman si Lina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay binalot ng matinding takot para sa kanyang anak. Tumakbo siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang karera laban sa kamatayan. Habang sa likuran niya ay umaalingaw-ngaw ang baliw na tawa ni Camille na tila isang sumpa sa gitna ng naglalagablab na gabi. Ang bawat hininga ni Lina ay tila paglunok ng nagbabagang abo habang tinatakbo niya ang distansya patungo sa naglalagablab na bodega. Ang init na nanggagaling sa mga dila ng apoy ay tila isang malupit na pader na pilit siyang itinutulak pabalik. Ngunit ang bawat hiyaw ng kanyang puso para sa kanyang anak ay mas malakas kaysa sa kahit anong takot. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng gabi ng bagyo. 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabi kung kailan siya nawalan ng lahat. Ngunit ngayon, hindi siya papayag na muling kunin ng tadhana ang tanging kayamanan na nagbibigay ng saysay sa kanyang bawat hininga. Hindi nag-isip si Lina nang makarating siya sa harap ng nagbabagang pintuan ng bodega. Gamit ang kanyang Amerikana na binasa niya sa malapit na gripo, tinakpan niya ang kanyang ilong at mukha bago pumasok sa loob ng impyernong gawa ni Camille. Ang usok ay kasing itim ng budhi ng mga taong sumira sa kanya at ang bawat bahagi ng kahoy na bumabagsak mula sa kisame ay lumilikha ng mga baga na tila mga bituing nagnanais siyang saktan. Miguel! Anak! Nasaan ka? Ang paos na sigaw ni Lina. Ang kanyang boses ay pilit na kumakawala sa gitna ng nagngangalit na apoy. Sa isang madilim na sulok ng bodega, sa gitna ng makakapal na usok, nakita niya ang maliit na bulto ng kanyang anak. Si Miguel ay nakatali sa isang lumang silya. Ang kanyang muka ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay pilit na dumidilat habang walang tigil ang kanyang pag-ubo. Dali-daling narating ni Lina ang kinaroroonan ng bata. Ang kanyang mga daliri, na dati ay sanay sa paggawa ng pinong alahas, ay mabilis na kinalas ang mga mahigpit na buhol ng lubid. Hindi niya alintana ang init na tila nanunog na sa kanyang mga palad. Nang makalag ang huling buhol, agad niyang binuhat si Miguel at niyakap ito ng napakahigpit. Andito na ang mama, anak.
Hindi ka iiwan ni Mama. Bulong niya sa gitna ng kanyang sariling paghikbi. Ngunit bago pa man sila makahakbang patungo sa labasan, isang malaking bahagi ng kisame ang dahan-dahang bumigay at bumagsak sa kanilang tapat. Hinaharangan ang tanging daan palabas. Ang init ay naging doble at ang hangin ay tila tuluyan ng naubos sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa. Nang ang kaisipan ni Lina ay handa na ring bumigay, isang malakas na pagtulak sa pintuan ang naganap mula sa labas. Isang matangkad na figura ang pumasok sa loob ng nagbabagang gusali. Ang kanyang mukha ay balot ng basang tela, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi matitinag. Si Henry. Hindi siya nagatubiling itulak ang mga nagniningas na harang gamit ang kanyang mga kamay na balot ng makapal na guwantes. Nang makita niya si Lina at Miguel, mabilis siyang lumapit at ginamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga sa mga bagang nahuhulog mula sa itaas. Inalalayan niya ang dalawa patungo sa labasan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng proteksyon at pag-aalaga na tila ba ang sarili niyang buhay ay walang halaga kung hindi niya maililigtas ang babaeng mahal niya. Nang sa wakas ay makalabas sila sa sariwang hangin, gumuho ang katawan ni Lina sa damuhan habang yakap-yakap pa rin si Miguel. Ang mga sirena ng bombero at pulis ay naririnig na mula sa malayo. Ngunit para kay Lina, ang tanging tunog na mahalaga ay ang mahina at hirap na paghinga ng kanyang anak. Dahan-dahang imulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang mukha ni Lina na ngayon ay wala ng belo, punong-puno ng dumi at uling, ngunit naglalabas ng pinakamainit na liwanag ng pagmamahal. Mama! Mama Lina! Ang mahinang bulong ng bata, ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang humawak sa pisngi ni Lina. Bumalik po kayo. Hindi po niyo ako iniwan. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na mabilis na nagpagaling sa lahat ng sugat sa kaluluwa ni Lina. Napahagulgol siya sa tuwa. Ang kanyang mga luha ay naghugas sa uling sa kanyang mga pisngi. Lumapit si Henry at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Lina. Ang kanyang mukha ay may mga sugat mula sa apoy at ang kanyang Amerikana ay bahagyang nasunog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling payapa. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan. Wika ni Henry sa isang boses na puno ng katatagan at pagmamahal. Inalalayan niya ang mag-ina na tumayo at dahan-dahang iginiya patungo sa naghihintay na sasakyan ni Ricardo. Bago pumasok sa sasakyan, lumingon si Lina sa mansyon ng mga Reyes na ngayon ay nagkakagulo. Ang sikat ng unang liwanag ng umaga ay nagsisimula ng sumilip sa abig ng langit. Ang araw ng kasal ay narito na. Kinuha ni Lina ang kanyang itim na bestida at ang kahon ng trangsakasal na kanyang ginawa. Ang mga alahas na hindi lamang palamuti, kundi ang magsisilbing huling pako sa kabaong ng dangal ni na Adrian at Camille. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang mukha. Ang oras ng pag-iyak sa loob ng apoy ay tapos na. Ngayon, ang mga kaaway naman niya ang susunugin niya sa apoy ng katotohanan. Ang katedral ay balot ng samyo ng mga sariwang liryo. Tila ba sadyang itinanim ang mga ito upang takpan ang amoy ng nabulok na moralidad ng pamilya Reyes. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting seda at kumikinang na kristal. Lumilikha ng isang ilusyon ng kabanalan at kadalisayan na malayo sa katotohanan ng mga taong nakatayo sa harap ng altar. Si Adrian, sa kanyang mamahaling tuksido, ay nakatayo ng may labis na kumpiyansa, habang si Camille ay naglalakad sa gitna ng pasilyo, suot ang isang bestidang nagkakahalaga ng milyon, ngunit hindi kayang itago ang madilim na budhing nagtatago sa likod nito. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa pulang karpet ay tila isang pagtatangka na ibaon ng alaala ng naglalagablab
na bodega kagabi. Ang alaala ng isang batang muntik na niyang makuha ang buhay. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Doña Carmen, ang kanyang leeg ay pilit na itinatayo upang ipakita ang kanyang pagmamalaki sa harap ng mga pinakamataas na tao sa bansa. Bawat sulyap niya sa mga panauhin ay may kasamang mensahe na sila pa rin ang hari at reyna ng lipunan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaputingan at karangyaan, isang bulto ng kadiliman ang dahan-dahang pumasok sa loob ng simbahan. Si Isabela Montoya na nakasuot ng isang mahabang itim na bestida at may suot na makapal na itim na belo ay naglalakad nang may katatagan na tila isang anino na nanggaling sa kailaliman ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat tao ay napalingon. Ang kanilang mga bulungan ay tila hangin na humahampas sa mga pader ng katedral. Nagtatanong kung bakit ang panauhing pandangal ay nakasuot ng damit na tila pupunta sa isang libing sa halip na sa isang kasal. Nang magsimula ang seremonya, ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw. Binibigkas ang mga salitang dapat ay puno ng pagmamahal. Ngunit para kay Isabela, ang bawat salita ay tila isang malupit na biro. Tumayo si Adrian at hinawakan ang mga kamay ni Camille. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng pagkukunwari habang sinisimulan ang kanyang mga panata. Camille, you are the only woman who truly understands my worth. In front of God and everyone here, I promise you my honor, my loyalty, and my life. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pamilya at pangangako ko na hinding-hindi kita bibitawan gaya ng pagpapahalaga ko sa ating pangalan. Naramdaman ni Isabela ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Adrian ay tila isang lason na pilit isinusubo sa kanyang pandinig. Ang katagang loyalty at honor mula sa bibig ng lalaking tumalikod sa kanya sa gitna ng bagyo ay ang pinakamalaking kalapastanganan sa loob ng banal na lugar na yon. Dahan-dahang lumingon si Isabela sa direksyon ng gallery ng mga kagamitang pang-elektroniko kung saan nakatago ang kanyang ama, si Ricardo. Isang tahimik na tango ang ibinigay ni Isabela, isang hudyat na ang mahabang paghihintay ay tapos na. Ang dahan-dahang pagpindot ni Ricardo sa kagamitan sa loob ng control booth ay nagpabago sa daloy ng mga imahe sa malalaking LED screen na nakapaligid sa katedral. Sa halip na ang mga romantikong larawan ng paglalakbay ni na Adrian at Camille, ang mga screen ay biglang nagdilim bago lumitaw ang isang malinaw at nakakakilabot na video. Ang buong katedral ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan nang marinig ang boses ni Adrian mula sa mga speaker, isang boses na hindi para sa altar. Ang babaeng yon? Si Lina ay isang basura lang, Camille. Ginagamit ko lang siya para sa mga koneksyon ng tatay niya noon. But she's nothing compared to your wealth. I'll make sure she loses everything, pati ang bata, para wala na tayong istorbo sa plano nating makuha ang buong kumpanya. Ang mukha ni Adrian ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. At binitawan ang mga kamay ni Camille na tila ba ang mga ito ay nagbabagang bakal. Si Camille naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkabigla. Habang pinapanood ang sumunod na bahagi ng video, ang tagpo kung saan siya mismo ang nagbibigay ng utos na sunugin ang bodega habang naroon ang isang bata. Ang bawat panauhin ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkamangha sa harap ng katotohanang ibinuyang-yang sa kanilang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Isabela Montoya mula sa kanyang upuan. Hindi na siya nagtatago. Sa isang marahang galaw, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inalis ang itim na belo mula sa kanyang mukha. Nang tuluyang malantad ang kanyang hitsura, ang katedral ay muling binalot ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Lina na puno ng kapangyarihan at ng isang katarungang matagal nang ipinagkait
ay tila isang liwanag na tumagos sa lahat ng kadiliman ng pamilya Reyes. Tumitig si Lina ng diretso sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw sa isang mapait na ngiti. Hawak-hawak niya ang maliit na kahon ng trangsakasal na kanyang dinala. Ang mga alahas na ngayon ay tila naging mga tanikala na handa nang humila sa kanila patungo sa kanilang sariling impyerno. Ang seremonya ng kasal ay naging isang seremonya ng pagkawasak at sa bawat pagbagsak ng mga luha ni Doña Carmen dahil sa matinding hiya, naramdaman ni Lina ang unang bugso ng isang tunay na kapayapaan. Ngunit habang ang mga pulis ay nagsisimula nang pumasok sa malaking pintuan ng katedral, isang huling tanong ang naiwan sa hangin. Mayroon pa bang puwang ang pagpapatawad kapag ang bawat bahagi ng iyong buhay ay kinuha na ng apoy ng kataksilan? Ang bawat bulong sa loob ng katedral ay tila isang malakas na hangin na tumatangay sa huling piraso ng dangal ng pamilya Reyes. Ang marangyang kasalan na dapat ay magiging rurok ng kanilang kapangyarihan ay naging isang pampublikong pagbitay sa kanilang mga karakter. Nakatayo si Lina sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa. Isang matinding kaibahan sa magulong anyo ni na Adrian at Camille na ngayon ay tila mga basang sisiw sa harap ng kanilang mga hinahangaan. Ang bawat mata ng mga panauhin ay puno ng pandidiri at ang bawat lente ng mga kamera ay nakatutok sa kanilang kahihiyan, tila mga saksi sa isang katarungang matagal nang hinintay ng langit. Hayop ka, Adrian! Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng ito. Ikaw ang nagsabing kailangang mawala si Lina para makuha natin ang pera. Ang sigaw ni Camille ay puno ng pagkabaliw habang sinusubukang saktan si Adrian sa harap ng lahat. Ang kanyang puting gown ay dahan-dahang napupunit. Ang bawat hibla ng mamahaling tela ay tila sumasalamin sa kanyang nagkakalasog-lasog na buhay. Ngunit si Adrian, sa kanyang kaduwagan, ay mabilis na lumayo at itinuro ang kanyang mapapangasawa. Wala akong alam sa panununog mo, Camille. I was just protecting the family. You are a monster. Hindi ko akalaing magagawa mo yan sa sarili nating anak. Isang mapait at malamig na tawa ang lumabas mula sa mga labi ni Lina. Isang tunog na nagpatahimik sa buong katedral. Sawang-sawa na ako sa inyong dalawa, wika ni Lina. Ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng banal na lugar. Magturuan man kayo hanggang sa maubos ang inyong hininga. Ang katotohanan ay nakasulat na sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata noon. Pinili niyo ang yaman kaysa sa katuwiran. At ngayon, ang yamang yan din ang magiging kabaong ninyo. Binawi ko na ang lahat ng pondo ng kumpanya. Wala na kayong pag-aari, kundi ang mga kasalanang nakasabit sa inyong mga leeg. Sa gilid ng altar, si Doña Carmen ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang muka ay kasing puti ng mga liryo sa paligid. Ang matinding hiya, ang tinatawag na hiya, na pilit niyang iniiwasan sa buong buhay niya, ay tuluyan ng dumurog sa kanyang puso. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig lamang at walang anumang tunog na lumalabas. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang pinagmamasdan ang mga pulis na nagsisidagsaan sa loob ng simbahan upang kongtayan ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kumpas ng mga bakal na tila sumasalamin sa pagtatapos ng kanilang dinastiya ay ang huling bagay na kanyang namalayan bago siya tuluyang bumigay sa bigat ng kanyang sariling kahihiyan. Hindi lumingon si Lina nang simulan ng ilabas ng mga awtoridad sina Adrian at Camille. Ang bawat pagmamakaawa ni Adrian, ang bawat Lina, "Please forgive me," at "I can explain," ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Walang saysay, walang bigat. Sa labas ng pintuan ng katedral, naghihintay si Henry. Karga ang mahimbing na natutulog na si Miguel. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Lina. Tila isang banal na basbas na naglilinis sa lahat ng pait ng kanyang nakaraan.
Lumapit si Lina kay Henry at dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi nadala ng puot, kundi ng isang malalim at naghihilom na kapayapaan. Tumingala siya kay Henry at sa pamamagitan ng isang simpleng sulyap, nagpalitan sila ng isang pangako na hindi na kailangang bigkasin pa. Ang paglalakbay patungo sa katarungan ay tapos na at ngayon ay nagsisimula na ang tunay na buhay na malayo sa anino ng pamilya Reyes. Nakaalis na ang mga sasakyan ng pulis at ang mga panauhin ay dahan-dahan na ring lumalabas. Bit-bit ang balitang yayanig sa buong bansa. Ngunit para kay Lina, ang mundong iyon ay tila napakalayo na. Habang naglalakad sila palayo sa katedral, ang tanging mahalaga ay ang init ng kamay ni Miguel at ang panatag na presensya ni Henry sa kanyang tabi. Ang huling paghuhukom ay naganap na, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng liwanag na nagbuyangyang sa bawat lihim sa dilim. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Lina sa langit. Isang pasasalamat para sa pagkakataong muling mabuhay, bago siya tuluyang lumakad patungo sa bagong umaga na puno ng pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng katedral at ang bawat bahagi ng buhay ni Lina ay tila muling nabuo sa ilalim ng isang mas maliwanag at payapang langit. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Palawan, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga asul na alon sa mapuputing buhangin, nakaupo si Lina sa beranda ng kanilang bagong tahanan. Hawak niya ang isang piraso ng alahas na kanyang tinatapos. Hindi na ito ang madilim at mabigat na koleksyon ng puot, kundi isang kwintas na gawa sa mga perlas at aquamarine, sumasalamin sa kalinawan ng kanyang bagong simula. Sina Adrian at Camille ay nananatili sa likod ng mga rehas ng bilangguan, pinagdudusahan ang mga krimen ng pandaraya at pagtatangka sa buhay ng isang bata. Ang balita tungkol sa kanilang patuloy na pagtuturuan at pag-aaway sa loob ng selda ay tila mga malalayong bulong na lamang na hindi na nakakaabot sa pandinig ni Lina. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa mga may sakit, mag-isa at pilit, na inaalala ang isang karangyaan na wala nang gustong kumilala. Ang kanilang mga pangalan na dati ay tila mga gintong nakaukit sa lipunan ay tuluyan ng nilamon ng limot at kahihiyan. Mama! Look! Ang laki ng sandcastle na ginawa namin ni Tito Henry. Ang masayang sigaw ni Miguel ay pumuno sa hangin. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika para kay Lina. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Ang kanyang balat ay masigla at ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Binuhat ni Lina ang kanyang anak at hinalikan ito ng matagal sa noo. Ang sugat sa tuhod ng bata noon ay naging isang maliit na scar na lamang. Isang paalala ng kanyang katatagan. Lumapit si Henry. Dala ang 2 baso ng sariwang juice. Ang kanyang presensya ay nananatiling matatag. Tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad kay Lina. You look beautiful today, Lina. Ang bawat piraso ng alahas mo ngayon ay tila may kasamang ngiti. Wika ni Henry habang maingat na inilalapag ang inumin at dahan-dahang hinahawakan ng kamay ng babae. Hindi ito ang pagkakahawak ng isang taong nais mag-angkin, kundi ang haplos ng isang taong nangangakong hinding-hindi bibitaw sa gitna ng anumang bagyo. I've realized something, Henry. Bulong ni Lina habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili ko. Pinalaya ko na ang galit dahil ayaw kong maging bilanggo ng nakaraan habang meron akong ganito kagandang bukas. Ang bawat salita niya ay may dalang bigat ng katotohanan. Hindi niya kailanman malilimutan ng sakit, ngunit hindi na nito kontrolado ang kanyang bawat paghinga. Sa huling sinag ng araw bago ito tuluyang lumubog sa dagat, nagtipon ang munting pamilya sa tabing dagat.
Kasama si Detective Ricardo na ngayon ay masaya nang naglalaro kasama ang kanyang apo. Naramdaman ni Lina ang ganap na paghilom. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy upang maging dalisay, at ang tao ay kailangang dumaan sa pinakamahirap na pagsubok upang mahanap ang kanyang tunay na halaga. Ang katarungan ay maaaring magmula sa kamay ng tao, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling lamang sa pusong marunong muling magmahal pagkatapos mawasak. Habang pinagmamasdan nila ang paglitaw ng mga unang bituin, alam ni Lina na ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga hiyas na ngayon ay nagbibigay ng ningning sa kanyang landas. Ang epilogo ng kanyang pighati ay naging unang kabanata ng kanyang walang hanggang kaligayahan.